Ayan po at magandang araw po sa inyo. Bagamat dito sa lugar ko ay lagi pong gabi. Dahil nga po nasa ilalim tayo ng naglalakihang bundok. Kaya wala pong araw dito, kundi araw man at gabi parehong madilim. At kaya nga lamang po nagliliwanag ay dahil po dun sa napoproduce nitong ating inilagay na equipment dito. Kaya maliwanag po rito at air condition centralized pa. Ayan. Ganyan po, ganyan ko po sinasalarawan itong aking payak na tirahan dito sa ilalim ng bundok. Na kung saan ay nandito rin po yung Birana Underground Resort. Ayan. So, yan po. Kumusta na po kayo mga subscriber ko? At sana nga po ay siyempre wala naman po akong ibang pagdasal dito kundi ang inyong kaligtasan lagi. Mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Siyempre, maging dito sa sakit, mailayo kayo. Anumang uri ng sakit yan, mailayo sa inyo. At parati ko na lamang pong sinasabi rito na sa halip ng mga problema sa buhay, sakit, swerteng walang katapusan na lamang ang darating sa inyo. Speaking of swerte, ay mukhang suswertihin nga tayo. Ayan, mukhang suswertihin tayo. May i-discuss po natin yan. Oh, ayan. Ngayon ay magbibigay lamang po tayo ng komento dito po sa balak or pinag-iisipan daw po ng DILG na dagdagan yung bounty para mahuli na itong si Saldico. At noong pong una kasi ang kanilang inoffer 10 milyon daw po yung makakapagturo kay Saldico. At siyempre pagkakahuli na rin. Di po ba? Ano ba yung sinasabi ko na hinahamon ko sila? Ibigay lamang nila sa akin yung gusto ko. Once na inabot nila yung pira dito sa atin, ay kasabay noon yung mismong si Saldico ang pupunta na sa presinto at isusuko na niya yung kanyang sarili. Diba? Sinabi ko yan. Guaranteed po yan. Natural. Kung hindi ko magagawa yan, ay di subukan yun lang akong patayin. Yan ay kung tatalab yung balang pangbabaril nyo sa akin. Yan lang yon. So ngayon, ay ako naman po ay lalaking kausap, hindi po ako bakla na kagaya nitong si Pinky Lacson. Ay may isa rin po akong salita. Kung sinabi ko, matutupad. Ngayon, kukomputin lang po natin. Dito po, sa air asset pa lang ni Saldico, air asset pa lang yan. Ibig sabihin, mga eroplano at mga helikopter. Bilyones na po yan ang halaga. Sige, sa pinakabababa nating estimate, ay nasa 90 billion lang po yan. Lang 90 billion. Hindi po natin pinag-uusapan dito ang manok, baboy po ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Nasa 90 billion. Ang air asset pa lang yan. Hindi pa po kasama dyan yung mga mansion yan. Hindi pa po kasama yung mga resort niyan. Hindi pa po kasama yung mga kung ano-ano pang mga naglalakihang bahay na binili niyan. Wala pa po yan. Air asset pa lang pinag-uusapan natin, nasa 90 billion. So ngayon, ang sinasabi ko po,
ay hindi ko po pwedeng tanggapin yung 10 milyon na inoper na gobyerno para lang ituro si Saldico. Ang ino-offer ko naman po ngayon sa inyo, bigyan nyo lang ako ng 5 bilyon out of 90 billion na air asset ni Saldico. 5 billion na lang po ang hihingin ko. Sisiguraduhin ko 1,000%. Once na nagkasundo tayo, once na ibinigay nyo sa akin yung gusto kong 5 billion, nandyan na po mismo. Paglingon ninyo, nandyan na po sa pintuan ng presinto, isinusuko na po niya yung kanyang sarili. Ganon ko po ginagarantihan yung salitang kaya kong gawin na pasukuin yang Saldico na yan. Ngayon po, hirap na hirap. Hirap na hirap ninyong pasukuin yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo basta mapapasuko yan. Kahit ano pa. Gagastos lang po kayo ng malaking halaga. Ay samantalang hinihingi ko lang 5 billion lang. Okay na tayo. Solve na ang problema ninyo. Wala na kayo alalahanin. Nandyan na sa pamamahala ninyo. Nandyan na sa presinto ninyo. Si Saldico. Ayan. Ito po ay gagawin ko ito hindi dahil sa gusto kong kumita. Paulit-ulit ko na lamang po sinasabi rito, lahat po ng kikitain dito sa mga pagcha-challenge ko sa gobyernong bangag na ito, mapupunta po lahat yan sa lahat ng aking mga subscriber, yang 5 bilyon na yan kung sakasakali. Yan po yan. Wala po akong pasasayarin ni centavos dito sa aking mga palad. Una, paulit-ulit ko lamang po sinasabi rito, kailanman hindi ko na po kailangan ang pira. Maliwanag po yan sa lahat ng sinasabi ko. Katunayan, pagka humahawak po ako ng pira, nagiging pangit ako. Kaya allergy po akong humawak ng pira. Ayaw ko pong magmukhang kagaya nitong congressman ng La Union na may hydrocephalus, ang laki ng ulo. Yung congressman ng Quezon na parang mukhang ulupong. Ayaw ko pong magmukhang ganon. Kasi yun po ang yun po pag nakakahawak po ako ng pira, nagiging pangit ako. Tama na po itong itsura kong ganito. Kaya iniiwasan ko pong humawak ng pira. Kaya kung ito, matuloy itong deal natin na ito. Kaya mga kaibigan, i-share nyo na po ito at iparating nyo na po sa DILG ito. Or sa Department of Justice itong nire-request ko or dinidemand ko. Bayaran lang nila ako ng 5 bilyon. Susuko at susuko na walang kahirap-hirap si Saldico. At uulitin ko, lahat ng pirang yan, mapupunta lahat dito sa mga subscriber ko. At uulitin ko na naman, walang sasayad dito sa palad ko. Okay, lahat yan sa mga subscriber ko. Okay. So, dito naman po tayo sa sakit po ni Mr. Marcos. Sa totoo lang po, yung nagsasabi si Claire Castro na okay po ang ating Pangulo, hindi po siya okay. Hindi po na kailanman maging okay yung ganong sakit. Ano man yung katawagan nila dyan sa sakit na yan, doktor po may sabi niyan. Ano man yun ang katawagan nila, ano mang pangalan ng sakit yan, iisa lang po ang alam ko. Yung sakit na yan, wala pong kagalingan yan. Kahit na sinong mga doktor pa ang gagawa niyan, wala na po. Kung magkakaroon ba ng kagalingan yan, iisa lang po ang kanyan, iisa lang po ang procedure na pwede lang gawin. Yung putulin nila, yung bituka na nagkaroon na ng bukol-bukol.
Okay. Ganito po yan eh. Sige. Dito na lang natin. Ito po ang bituka. Okay. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Ito po, bukol-bukol yan. Bukol-bukol. Lahat yan bukol-bukol. Okay? Ano pang gamot ang pwede nilang gawin dyan? Kung halimbawa hanggang dito ang bukol, itong lahat may bukol-bukol, itong mga kapaligiran nito, puputulin nila rito. Ito, putol po yan. Tapos, idudugtong po nila yung guma. Sinabi ko na po yan eh. Guma pa ang pandudugtong nila. Ang pinakamahusay po ng doktor na gumagawa ng ganyan, diyan sa Chinese General Hospital. Mahusay na yan ha, pinakamahusay na yan. Wala na pong iba. Yang mga Chinese doctor ang mga mahusay pong gumawa niyan. Magputol ng bituka, idudugtangan ng guma. Pero ngayon, gaano man kahusay itong mga Chinese na ito na magputol ng bituka at dudugtungan ng guma, mataas na po or matagal na po yung 6 months. Ibig pong sabihin, wala pang 6 months. After nung procedure na nagawa nila, okay naman. Sigurado okay naman konti. Pero hindi na po aabot ng 6 months. Patay po ang pasyente. So ibig sabihin, pangsamantala lang po yun na pagagalingin lang pangsamantala yun. Ngayon, wala pong gamot. Itong mga bukol-bukol na nandyan sa bito, wala pong gamot. Ang matindi po nito ngayon, yung anumang oras mula ngayon, pag umatake yan, kagaya nung sinabi, kinabukasan nakauwi na ng Malacanang nagtatrabaho. Opo, yung inatake ng sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan po yun na inatake. Dinala nga sa ospital eh. Madali lang pong tanggalin yung sakit eh. Matatanggal po antimano yung sakit. Isang injection lang po yan ng Turolac. Turolac lang po yan. Injectionan, wala na po yung sakit. Ngayon, ang tatanungin nyo sa akin ngayon, gumaling ba? Dahil nawala yung pagkatapos injectionan ng Turolac, nawala yung sakit, gumaling ba? Hindi po. Nandoon pa rin po yung problema. Pagka-expire na po nung yung in-injection na Turolac, nandyan na naman po yung sakit. Aatakihin ka na naman. Paano nga? May tama na nga po yung bituka mo eh. May bukol-bukol na nga yan eh. May tama na. Ang matindi pa po dyan, pagka yan ay nagkasugat, infection. Pag yan ay na-infection, wala nang chance yan. Sisiguraduhin ko, simenteryo ka. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, sinasabi mo, Mr. Birana, hindi na kaya ng doktor gamutin ang sakit na yan. Opo. Ngayon, kung ang tanong ay mayroon pa bang pag-asa na magamot yan? Sabi ko nga po, doktor, wala na pong pag-asa na magagamot pa yan. Pero ang sisiguraduhin ko po, kayang-kaya po ng inyong abang lingkod na pagalingin yan, tanggal lahat yung mga bukol-bukol na yan. Sinabi ko na po dyan sa mga ibang video ko, napakabuti ng ating Panginoon dahil lahat po ay ibinigay na niya sa atin. Anong ibig ko sabihin? Lahat po ng mga problema, yung mga sakit na yan, nandito po sa atin, sa paligid lang po natin ang gamot ng lahat ng mga sakit. At nandito rin po, sa atin, sa ating paligid lang din po, yung lason na para magbigay ng sakit sa kahit na kanino.
Pero nandito rin po ang gamot. Kaya nga po lahat po ibinigay na sa atin ng ating Panginoon eh. Dapat alam lang po natin kung paano natin iproseso at gamitin. Ganun lang po yan. Ngayon, ang sinasabi ko po kanina, kung ito yung bituka, yun po yan yung, dahil po dyan sa mga bukol-bukol na yan, kasi nga, parang kontaminado na ito, bituka mo na yan. Yan na po yung nagiging cause ng pagsakit ng iyong tiyan. Nandyan po yan lahat. Yan po yan. Ngayon, kung ginamot mo yung sakit, sabi ko nga, turulak lang, mawawala yung sakit. Pero pagkatapos ma-expire, yung in-injection na turulak sa'yo, nandyan na naman sakit. Kasi nga po, nandito pa po yung problema talaga eh. Na nagbibigay ng sakit sa iyong tiyan, ito po ang problema. Pagkatapos po niyan, mayroon pa pong ibang problema yan. Yun po ang dapat na gamutin, palakasin, yung organ na mahina na hindi na nakapagsusupply ng anumang mga fiber o kailangan itong bituka na para maging healthy itong bituka. Mayroon pong organ ng katawan natin, kagaya po nung leukemia na lang. Yung leukemia na lang. Pag hindi na po gumana yung iyong bone marrow, hindi na po makakapag-produce ng red blood. Anong mangyayari? Leukemia. Mauubos at mauubos yung dugo mo. Kaya pasalin ka ng pasalin. Pero may hangganan po yun. Hindi po dapat na magpasalin ka lang na magpasalin ng dugo. Kailangan po mapalakas mo yung bone marrow. Sa anong pamamaraan? Yun po yung sinasabi ko sa iyo. Nandito lang din po ang gamot. Sa paligid lang po natin. Yang sakit na yan sa bituka ni BBM, nandito lang po sa paligid lang po ang gamot yan. Hindi po kailangan ang pagkamahal-mahal na hospital. Isang linggo ko lang pong ititreat yan. Sabi ko nga po, ay sisiguraduhin ko na maging bata uli yang bitukan yan o anumang organ ng katawan mo. Yan po yan. May nagsabi po dyan na huwag ko na lang daw gamutin. Ganito lang po yung mga kababayan. Pa-explain ko lang po. Sino ba ang may gustong gumamot ng demonyong tao? Wala po. Wala pong may gusto niyan. Bakit ko ino-offer yung sarili ko na gamutin ko yan? Dahil nga po, kung bibigyan tayo ng 5 bilyon, yun lang po yun. Kapalit po ng 5 bilyon. Kaya ako gagamutin. Pero kung wala po yun, bakit ko gagamutin? Ay, buisit na buisit nga ako dyan. Di ba? Bakit ko nga ba ginagawa ito? Hindi ko naman pakikinabangan yung 5 bilyon na yan ko sakali at ibibigay ko nga lahat dito sa mga subscriber ko. Iisa lang po ang sagot doon. Dahil po mahal na mahal ko kayong mga subscriber ko. Ganun lamang po yan. Kaya sinasabi ko rito, anuman yung makukuha natin pera, hindi ko po pasasayarin dito sa mga palad ko ang anumang pera na makukuha natin. Uulitin ko na naman po, allergy po ako sa pera. Once lang na naihawak ko itong mga daliri ko sa pera, pumapangit ako. Ayaw ko pong mangyari yon. Imagine nyo. Ano ba ang pipiliin ko? Pipiliin ko yung maging ganito ang itsura, or wag akong wag akong humawak ng pira. Tika ha? Sandali lang. Mas ano yun? Sandali lang po, ha?
Sandali lang. Uy, nawala. Dito yun eh. Nako. Nandito po yata sa gamit kong cellphone yung picture na yun. Basta, ayaw ko pong maging pangit. So, mas pipiliin ko na huwag akong humawak ng pera forever kaysa maging pangit naman ako forever. Ayan. Kaya hindi po ako humahawak ng pera. Yan po yan. Ngayon, may nag-comment din po. So ngayon, naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin yung nag-comment na bakit ko raw gagamutin ay dapat hayaan ko lang daw. Ayun nga po, ang rason ko po rito para kahit papaano maitulong ko naman dito sa mga subscriber ko itong 5 billion kung sakasakalit patusin nila itong ating dinidemand sa kanila. Pero sabi ko nga kanina, yung opening statement ko, mukhang may pag-asa. Mukha. Wala ayaw kung baka mamaya mausog. Mukhang may pag-asa. Kaya stay put lang kayo mga subscriber ko at matitikman nyo na rin yung kahit pa paano. Abay malaki-laki po yung 5 billion ha. Kung kayo lang po ang mag-party-party. Actually po, mas marami po dito yung nag-subscribe nga pero hindi na aktibo. Kaya kung sino lang po yung aktibo at alam ko naman po yung aktibo dahil nagko-comment naman po sila rito, yun lang po ang pagpaparty-partihin natin. Ay ang aktibo lang po rito, makikita ko. Ino-obserbahan ko lang po bawat upload kong video. Imaginin mo bawat upload kong video ang views lang, okay, ito. Ang views lang, 4,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000, 4,000, hanggang 10,000 or hanggang 15,000. So, ibig sabihin, 15,000 lang yung aktibo nating mga subscriber. Okay? The rest, wala na po. Mga po yan, baka palagay ko yan ay mga tulog na. So, yun po. Kung sino po yung aktibo na nagko-comment dito or yun lang po ang ating pagparty-partihin. 15,000 kayo? 5 billion? Masasabi natin mayaman kayo. Yan po. Pero, iwasan nyo lang po mag-comment. Noong hindi nyo naman napanood talaga yung buong video, magko-comment kayo agad. Huwag po kayo mag-comment na gano'n. Pag hindi rin nyo lang na panood ng buo yung video. Kasi hindi po talaga ninyo maintindihan at wala po kayong matututunan. Hindi bali pong huwag na kayo mag-comment kung hindi nyo rin lang napanood. Ngayon, kung napanood nyo lahat at gusto nyo mag-comment, okay, mag-comment. Hindi yung sa una pala magko-comment na kayo na hindi nyo tinapos or hindi nyo napanood ang buong video. Mali po yung inyong ikino-comment. Yun po lagi ang paalala ko. Sa lahat po ng bagay na kinukomentuhan ninyo, huwag po kayong magko-comment na hindi nyo tinatapos ang buong istorya. Dahil kung hindi nyo po tinatapos ang buong istorya, wala po kayong nalalaman. Kagaya po nito. Comment kayo ng comment, hindi yung tinatapos. Hindi nyo alam na yung palang 5 billion kung sakasakali ay ibibigay ko sa inyo. Tingnan nyo, hindi nyo alam. Ganun lang po. Kaya, wag po kayo magko-comment na hindi nyo na panood yung buong video. Ayan, so, yun po ang ginagarantiya ko naman na kayang-kaya po natin magpagaling ng kahit na anong sakit. Dito po, dyan po sa sakit na yan, particular na sakit na yan, yung mga bito-bito ka na yan, na may mga colon cancer,
Mas maganda pa yung colon cancer dahil sa loob ng bituka ang bukol. Ay ito pong kay BBM, loob at labas, may mga bukol-bukol. Bukol-bukol po yan. So, dito nyo po makikita yung pag-aabuso sa katawan. Yun po. Pag-aabuso po sa katawan yan. Ngayon, sabi ko nga po, wala pong sakit na hindi nagagamot ng natural na gamutan. Tandaan po ninyo yan. Ganito po yan. Papaano bang nalalason yung iyong dugo? Ha? Dahil po hindi na nagpapangsyon mabuti yung iyong kidney. Kaya nalalason na yung iyong dugo. So, ibig sabihin, pag mataas na ang creatinine mo, mag-undergo ka na yung ano nga tawag doon? Lagi ko nakakalimutan yan yung nilalabas yung dugo mo, tapos nililinis. Mayroon tawag yan. Lagi ko nakakalimutan yan, pero alam ko pong sabihin yan, kaya nakakalimutan ko. Yan po yung machine na yan. Ngayon, dahil kaya po nalalason, nagkakaroon ng lason, ang dugo, dahil nga po, sa kidney, hindi na po nagpapangsyon mabuti ang kidney or totally, hindi na po nagpapangsyon. Yun po, dapat yung kidney ang tutukan na palakasin. Hindi po yung paglilinis ng dugo. Hindi po. Dahil nilinis mo ngayon, yung dugo, sige, i-comment nyo dyan. Alam kong sabihin, alam ko yun pero hindi ko lang limutan ko lang sabihin dito. Yung dialysis. Yung dialysis. Na mag-dialysis ka ngayon. Ngayong araw na ito. Kinabukasan magda-dialysis ka na naman. Bakit? Kasi nga, yung pumapasok sa iyo, lason. Kasi nga, hindi na nagpapangsyon yung iyong kidney. Ganon din po dito kay BBM. Kaya po nagkaloko-loko yan, dahil sabi ko nga po, maraming organ ang hindi na nagpapangsyon dito kay BBM. Dito sa makakapanood, lalo na kung kamag-anak ni BBM, itaya ko lahat. Magpupustahan tayo. Isang challenge ito. Si BBM, hindi lang po yan ang sakit niya. Dahil sa nakikita ko rito, may sakit din po sa puso yan. Ngayon, magpa-check ka ngayon. Magpa-TODE ko ka. Or magpa-check ka dyan sa St. Luke's. Ha? Kung sinabi ng St. Luke's na wala kang sakit sa puso, talo ako. Isurrender ko lahat sa iyo. Lahat ng mga nasa akin na kamuting dilaw. Alin sa totoo lang, yung makita ko pa lang kahit sa litrato, sa television o saan man, alam ko na agad. How much more pagka nahawakan ko pa yung palad ninyo or itong mga daliri ninyo. Pwede kong tumbukin lahat ng mga sakit ninyo pag nahawakan ko lahat ng mga daliri ninyo. Ito po, may kanya-kanya lahat ito. May kanya-kanyang pagkakakilanlan kung saan makikita rito yung mahina ang iyong atay, mahina ang iyong yung mga bato na yan, mga kung ano-ano, mga prangkiyas na yan, kung ano-ano. Dito lahat sa daliri, nakikita ko yan. At lumalaban po ako rito ng pustahan. Pagka sinabi ko, nahawakan ko, magdala kayo rito sa akin ng hindi ko kilala. At kayo lang nakakaalam ng sakit ng tao na yung dadalhin nyo.
May hahawakan lang ako dyan sa daliri nung dadalhin yung pasyente. Sasabihin ko kung merong TB yan. Sasabihin ko kung merong AIDS yan. Sasabihin ko kung ang blood pressure niyan. Yung eksaktuhan yan. Basta pag nahawakan ko yung daliri. Yun. Eksaktuhan ito, sasabihin ko. Maging, nako, lalabas lang na mayabang tayo rito, pero makipagpustahan lang po kayo sa akin. Ito po ay ikon nyo na, sabi ko nga, i-share nyo na ito para makarating po dito kay BBM. Sigurado po ako na hindi po manghihinayang yan sa 5 billion ibabayad sa atin. Sigurado po ako. At alam po niya ang kalagayan niya ngayon. Katunayan, nakahiga na lang po siya ngayon. Hindi po siya nakakatagal na tumayo ngayon. Ito ang kalagayan niya ngayon, nakahiga po. May pupuntahan man dyan, magpapakita lang yan sa media na kunwari maganda yung kalagayan niya, pero hindi po. Wala pong magandang kalagayan niya. Pwede lang naman siya pumunta doon, tapos may dala-dala siyang media. Dali niya si Lucrecia na tara-tara. Pipicturean itong mga ibang media na nandoon siya. Pero ang totoo po niyan, pagsakay sa kotse yan, pagsakay sa sasakyan yan, tihaya yan. Hindi po niya kaya. Kahit na sa television ko lang nakita yung itsura. Bakit ko po alam ito mga ito? Sinabi ko na po sa inyo. Mas old ko na po. Dito lang kayo magtataka kung bakit ganito ang itsura ko na wala pang, kung tutuusin, ang sabi nga nila, parang hindi ka panipaniwala. Meron pa nga comment yan, hindi raw siya naniniwala na 177 pala. 177 years old ko na. Hindi rin makapaniwala. O ay di nasa sa iyo yan. Ay di wow. Kung ayaw mo maniwala, bakit? Kung ayaw mo maniwala, duduk-duk ko sa iyo. Sabihin ko, maniwala ka. Tututukan kita, sabihin ko, maniwala ka. Ganon? Hindi ko pinipilit. Alam ko yung sarili ko. At alam ko rin yung sinasabi ko nung time na yun. Ngayon, ito pa pala. Mayroon daw pala nag-stock nung aking profile sa FB. At nakalagay daw doon ay instead na 1849 ako pinanganak, ay 1875. Ay kasi nga po, hindi na ma-recognize ng record sa wala na hindi na alam nung Facebook yung ganun pa 1849 Ang pwede tinatanggap lang yung 1875. Kasalanan ko yon. Sinagad ko na ngayon pero hindi ko pa rin naabot yung 1849 ako pinanganak. December 27, 1849 ako pinanganak. So lahat yan ng mga gira dati pa, American War, Japanese War, yung sinasabing Second World War. Nandiyan ako. Yun po yung time na kung bakit nakaipon ako ng mga kamuting dilaw. Ganun lang po yan. So ngayon, wala kayong makikita sa akin na inabuso ko lahat yon. Inabuso ko. Sino ang pinakamayaman dito kung tutuusin? Ayaw ko magyabang dahil wala sa itsura ko. Hindi lang talaga ugali ko na po kasing gusto ko lang yung nasa mababa lang. Ayaw kong sumikat dahil sa kayamanan ko or what. Ayaw ko po noon. Uulitin ko lang po. Kung gusto kong sumikat, nagilitan lahat itong mga magnanakaw sa gobyernong ito. Doon ko gustong sumikat ako. Pero yung katayuan sa buhay, putang ina, sabi ko nga sa inyo, wala pong namamatay
Nadala nila yung kayamanan nila. Tingnan si Enrile, napakayaman yan. Si Enrile. Oh, ano yung daladala niya? Oh, yung pangayatang lumang barong niya yung pinasuot sa kanya ng anak niya. At saka yung sapatos niya nung elementary niya. Imagine mo, wala ang kadala-dala. So, alam niyo po, kung ang pag-iisip lang sana nitong mga politikong ito ay pag-iisip ko, palagay ko po walang magnanakaw. Dahil kung naiisip nila, hindi rin nila kayang dalhin yung mga ninakaw nilang mga kayamanan na yan. Hindi po sila magnanakaw. Kagaya po itong si Saldico. Yung pagkagaganda ng bahay niya sa Forbes Park, Dasmariñas Village, at saka dito sa Pasig na Green Meadows. Pagkagaganda ng bahay. Ngayon ba may mga pagkaganda ng mga resort, pagkaganda ng mga mansion niya? Ngayon ba napapakinabangan niya? Nasaan siya ngayon? Nagtatago siya. So, sana yun ang maisip at ma-realize nitong mga kawatang ito, na hintama na kung magnakaw man sila, hanggang doon lang dapat. Yung tama lang na may ninakaw sila na maging maganda lang buhay nila. Huwag naman yung tuloy-tuloy ang pagnanakaw ninyo. Na nagiging resulta, itong mga kababayan ko, ang hirap na hirap sa buhay at wala nang masaing dahil sa inyong rampant na pagnanakaw. Kaya, tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Dahil lahat naman kayo ngayon ay may mga sakit na. O, tingnan natin kung madadala nyo sa hukay yung inyong mga pinagnanakaw na yan. Anyway, mabalik tayo dito sa kay BBM. At doon sa nag-comment na wag ko na lang daw gamutin. Mas nangingibabaw po sa akin yung kapakanan nitong mga subscriber kong mahihirap. Ano pong ibig sabihin? Isang tabi ko na muna yung galit ko rito. Basta ang mahalaga, mabayaran tayo at maibigay ko, maitulong ko rito sa mga kababayan natin na mga subscriber ko. Yun po ang nangingibabaw sa akin ngayon. So, maano ba namang buhayin muna natin? May kapalit naman. So, kasi, kung ito ay hahayaan natin, kung hindi ko gagamutin ito, kahit na mamatay ito ngayon, di ang papalit lang si Sara Duterte. Para ano pa, 2 taon na lang. Wala na ng 2 taon. So, useless. Di gagamutin na lang natin, may kapalit naman na kaaluan na nitong mga subscriber ko. Sana po maintindihan ninyo. At doon po sa nag-comment na gano'n, sana po maintindihan ninyo na mas matimbang ngayon sa akin yung pira na pangbabayad nila sa akin at itutulong ko, ibibigay ko lahat sa mga subscriber ko. Di po ba? At yun po. Pero basta ang sa akin lang po, hindi po ako sanay kasi magpaliwanag. Ang sa akin lang po ngayon ay yung puno, yung ugat ang dapat patayin. Ang ibig ko pong sabihin, kaya po nagkakaroon ng sakit dahil may problema po yung ugat na pinagmumulan. Ito po yung puno ng kahoy. Hindi po ba minsan may nakikita kayo, buhay itong puno, pero may nakikita kayo ng mga sanga-sanga na patay? Di po ba? Agree kayo? Lalo na po yung sa probinsya. Pero hindi naman patay itong puno, pero yung mga sanga, may mga patay kayo nakikita. Di po ba? Saan ang gagaling yun? Kasi nga po, itong ugat, hindi na po niya kayang suportahan yung sanga niya, kaya namamatay yung sanga. Ganyan po yung sakit. Kailangan ang palakasin natin yung ugat na mahina.
Okay po, inaintindi, nagigits nyo. Yung ugat na mahina, ang palakasin natin, yun ang gamutin natin kung mayroong sakit. Para sa ganun, ay magpo-produce siya ng tama na isusupply niya sa kanyang sanga para hindi mamatay yung kanyang sanga. Ganun lamang po yan. At yun po ang gagawin ko sa loob lamang po ng 1 linggo. Lahat ng pinanggagalingan ng mga sakit, yung ugat na yun, kayang-kaya po nating palakasin, pagalingin kung sakasakalit may sakit. Pag nagawa na po natin, napalakas na natin yung ugat at napagaling kung may sakit man, buong katawan mo ay para bang bagong silang ka. Ibig kong sabihin ng bagong silang ka, malakas na malakas ka, wala kang iniindang sakit. Dito niyo po makikita sa itsura ko. 177. Pero makikitaan niyo ba ako ng lulugo-lugo rito? Nung last time, makikitaan niyo ba ako ng kagaya nito, itinaas ko pa ngayon. Ito, kagaya nito. Di po ba? Oh, matigas pa po yan. Oh, wala pong kulubot yan, wala pong laylay. Tingnan niyo yung kwan. Tingnan niyo yung braso ni Lisa Marcos, laylay ng lahat, nakalaylay na. Oh, how much more yung bilat niyan, wala na, tapos naglilibog pa. Yun po yan sinasabi ko, kasi nga po alam ko kung ano yung ini-intake ko, pero sigurado po ako hindi ako nag-i-intake ng Shabu, Coca-Cola, hindi po ako nag-i-intake niyan. Mas lalong hindi po ako nag-i-intake ng kahit na anong alak. Dati, naninigarilyo po ako, pero sabi ko, ay isa pa pala yan, ha? May nagtatanong po sa akin kung ano raw yung gamot sa sigarilyo na para matanggal na yung sigarilyo. Wala pong gamot yan. Hindi po dikit sa balat ninyo or hindi po karugtong ng hininga niyo ang sigarilyo. Nakahiwalay po ang sigarilyo. Kaya pwede niyo pong iwanan ang sigarilyo anumang oras na gusto niyo. Kaya wala yung mga sabihin niyo kung mayroong gamot na dapat inumin para matanggal yung inyong paninigarilyo. Wala po. Disiplina sa sarili, yun lang po ang gamot diyan. Sabi ko nga po sa inyo, kung gustuhin niyo, magagawa ninyo. Sabi ko naman po sa inyo, lahat po ipaubaya ninyo sa Panginoon lahat yung problema ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, napaka-easy nyo lang i-resolve yung mga problema ninyo. Easy lang po yan. Sabihin nyo lang, Lord, ipinapaubaya ko na po ang buong buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. Yan po ang panindigan ninyo, salita na yan. Pagka binitawan po ninyo sa ating Panginoon yan, yan po ang panindigan ninyo. Titiyakin ko sa inyo, wala kayong problema kahit na ano pa man yan. Sana po nagkakaintindihan tayo. Sana po ay kahit papaano ay nakapulutan nyo ng konting kaalaman doon sa hindi po sapat yung pagkasumakit yung tiyan mo, inindiksyonan ka ng turulak at gumaling ka, ay magaling ka na. Hindi po ganun. Hindi po. Mayroon pong pinagmumulan yan. No. Kagaya po nung kwan, sakit sa ulo na lang, yung pagkasumasakit ang ulo ninyo. Hindi po ba, saan po ba nagmumula ang sakit ng ulo? Hindi po ba sa kaiisip ninyo, lalo na kung wala kayong pera? Hindi po ba sumasakit ang ulo ninyo? Yun po yan. Ang naging cause ng pagsakit ng inyong ulo, yung wala kayong pera. Dahil isip kayo ng isip. Tama, mali? Tama. Dahil sa kaiisip ninyo na wala kayong pera, kaya sumasakit ang ulo ninyo. Yan po yan.
may pinagmumulan. Sana po naintindihan ninyo, ano po? At patuloy naman po ako magbibigay sa inyo ng mga ganitong kaalaman. At sana po ipagdasal natin na itong dalawang dinidemand natin ay mapasa atin. Itong kay Saldico, ang dinidemand ko dyan, bayaran lang tayo ng 5 bilyon ng gobyerno, so surrender ng kusa itong si Saldico. Itong sakit ni BBM, 1,000%. Hindi na po kaya ng doktor pagalingin yan. Ako po, 1,000% din na kaya kong pagalingin yan. Wala na pong ibang tao na magpapagaling yan. Ako lang po yun. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo po ba yung sinasabi kong minsan mag-subscribe lang kayo, gugwapo, gaganda kayo? At kung hindi pa man po kayo gumanda ngayon, at masasabi ninyong hindi naman totoo yung sinasabi ko, pagka nagkita po tayo, dahil hindi kayo nadala doon sa salita, pag nagkita po tayo, pag nahawakan ko lang yung mukha ninyo, at i-wish nyo lang kung gusto niyo yung kamukha nyo si Birhen Maria, yan ang mangyayari sa inyo. Kung sa lalaki, maging kamukha ninyo si Jesus Christ, mangyayari yan. Hawakan ko lang yung kamay, mukha ninyo, on the spot. Dito rin, sa harapan ko, mababago na yung mga itsura niyo. Pero sabi ko nga, dito sa mga talagang mga pangit na, lalo dito kay Delilah, na parang mukhang garapata, hindi na po mababago yan. Kahit anong gawin ko dyan, hindi na po mababago. Maraming salamat po at sana po ay naintindihan nyo yung aking paliwanag. Sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.